mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang napakagandang araw po ng Sabado. Ang aming pinaabot po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga tagapakinig at mga tagapanood. At siyempre po, dinideclare po natin ang napakamasaganang biyaya ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang nag-uumapaw na pag-asa na galing mismo sa kamay, puso at kaisipan ng ating Panginoon Diyos. At siyempre po, binabati natin ang ating mga taga-subaybay sa buong daigdig, at siyempre sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At kapag binigkas po natin Luzon, Visayas at Mindanao, lalo pong napapalapit sa ating mga puso ang ating pinakamamahal na bansa. Kasi nga naman po, siyempre po, 7,641 na mga isla po yan, 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga syudad at 42,045 na mga barangays na kung saan po ay nandyan po at laging nakaabang ang ating mga taga-subaybay. At marhay na haga sa inyong mga tagapakinig namin dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan din naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman binabati natin ang lahat ng nakikinig sa City of Coronadal at sa South Cotabato. At sa inyo naman na mga narito po sa Metro Manila at walang sawang nakatutok tuwing Sabado, magandang araw din po ng Sabado sa inyong lahat. Ito po ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito nyong himpilan 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan sa febc.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio. Ang simulcast naman natin po ay siyempre dala-dala po ng ating partner Television Channel 185 sa GCTV or Great Commission Television. At siyempre po, ito ang inyong kaagapay, Attorney Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At ating pong muling makakatandem at makakaagapay ang ating pong guest attorney, ang aking pong pamangkin buo, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan mamaya at kaagapay po nating sasagot sa mga katanungang legal na bibigyan po ng katugunan na legal ayon po sa tamang tabas ng batas. Pero bago tayo magpasimula ay batiin muna natin ang ating mga tagapakinig. Ito, naka-line up po ito. Mga nakabang sigurado, Edith Paglinawan, Joey Kinagon, Rose Alcantara, Pasencia Cruz, Riza Vea Gonzalez, Marivic De Leon Santos, Filipinas Sichon, Bel Soriano, Rebecca Delfin, Nora Cabantog, Marites Bautista Donato, Jenny Cantiga. At sa punto mo ito ay nais namin kayong pasalamatan na aming mga kaagapay sa patuloy niyong pakikipag-partnership sa ministry ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at ang mabuting balita ni Jesucristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. At sa mga nais namang maging kabahagi ng ministeryong ito, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa iba pang mga detalye. Maraming salamat po
sa inyong lahat na aming mga kaagapay. At bago po tayo magpatuloy ay dapat muna nating abangan siyempre ang ating mga programa, iba't ibang segment po nito. No? Pero ito muna ang pagkaing pangkaisipan. Ang ating pong pagkaing pangkaisipan ay hango sa magandang balita Biblia ay Isaiah 12:2. Isaiah 12:2. At ito po ang declaration ng ating Panginoon Diyos sa kanyang salita. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Kaya naman po, kayo ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang kayo ng mga katanungan, komento, o kaya naman po yung mensahe para sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas FEBC. So pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Uy, admit mo na sila Tito Manuel, andyan na sila oh. Wait lang, sunod-sunod. Kanina pa daw pala nakaredy si ng Tita Ani. Ready na ba yung handa natin? Mamaya may sharing portion pa tayo. Yes, Mommy, waiting na lang po sa iba. Dali! Na-excite na ako makita sila. Uy, ayan na! Nandun na sila Tita at Tito. Sige nga, mag-attendance check tayo. Tito Manuel, check. Tita Ani, Check! Nancy, Check! Junjun, Check! Julia, Check! Jenna, Check! Tita Mavi. Check! Ayan, kumpleto na tayo. Ano bang handa niyo dyan, Tito? Adobong manok, syempre. Papahuli bang napakasarap na macaroni salad ni Tita Ani nyo? Ay wow! Wait, parang may nakikita pa ako sa lamesa nyo. Nag-bake si Jenna ng yema cake? Ay, hindi pwedeng hindi kami makatikim niyan. Magpadala kayo bukas niyan dito ha. Ayan, countdown na tayo. In 3, 2, 1, Merry Christmas! Hindi man tayo sama-sama ngayong Pasko, marami pa ring paraan para magbuklod-buklod tayo. Kalakip ng dasal at makabagong teknolohiya, ituloy natin ang sama-samang saya. Merry Christmas kaagapay! Pagbati mula sa inyong FEBC Radyo TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang programang Tabas ng Batas. At siyempre po ito pa rin ang inyong kaagapay, Pastor ni Kuya Kaloy Cao. At kasama na po natin ang ating pong kaagapay sa ating serbisyo publiko sa Tabas ng Batas na ito. Ano po, Attorney Roel Cao Garcia. Siyempre po, lagi ko sinasabi, pamangking kong buo. Ano po? Para po sa ating talakayan at para sumagot sa inyong mga katanungang legal. Tayo nga po pala ay nagapayanan ni Ma'am Absidy Ferrer, ang ating production and technical team, sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan at Eileen Valdez. At tayo po ngayon na nasa segment na punto por punto at ang ating tatalakayin, abay kailangan talaga matalakay palagi ito. No? Siyempre po, ito na ang ikot ng buhay ng mga tao sa buong daigdig po ngayon. Ano? Ito po ang Cybercrime Prevention Act, otherwise known as Republic Act number 10175. Ano?
At ito po, umaamin kagad ako. Hindi po talagang taking pa. Trying hard pa po si Pastor ni Kuya Kaloy. Ano? At ang ating pong aasahan sa puntong ito ay si Attorney Roel Cao Garcia. Bumati ka na nga muna, Attorney Roel. Salamat po. No? Magandang umaga. At ako yung nabigyan niyo muli ng pagkakataon. It's a humbling experience para makapaglingkod sa inyong tagapakinig. No? Napakalawak. In fact, meron na namang nag-message sa akin. Taga-Cagayan de Oro City. No po. Sige, batiin mo muna. Nagpapabati sila. Mga firemen. Sa Nazareth Fire Station sa Cagayan de Oro City. Pinamumunuan ng kanilang Commander Willie Tan Jr., sa kanilang Supervising Chief Inspector. Pangalan ko, no? Tukayo, Ruel Bacasnot, FO2 Willie Zar Daigia, FO1 JP Salo II, FO1 Algasper Marimon, FO1 John Hansel Patayon, FO1 John C. Arellano. Salamat po sa pakikinig nyo at nawa po ay lagi kayong pagpalain at proteksyonan ng Panginoon pagka kayo ginagawa ninyong trabaho sa fire department. Salamat. Okay, may babatiin din ako. Okay. Simula muna ako sa malayo. Si former Batangas Governor, former Batangas Provincial Governor po, Governor Vic Mayo, at ang inyo pong buong angkan diyan sa may Batangas sa Casablanca, ano po, kasama dyan siyempre yung aming pamangkin buo na kasama na po sa inyong angkan dyan. Salamat po, Governor Vic Mayo. Lagi daw po kayong talagang nakatutok at nanonood. Siyempre naman, manugang nyo ang aking katandem. Birthday po ngayon ni Tatay Go Benteng. Siya po ngayon ay 89 years old. 89 years old and talagang malakas pa. Happy birthday po, Governor Enteng Mayo. At ang inyong buong angkan dyan, dyan sa Casablanca. Ano po? Sige na po, at magtatrabaho na po itong inyong manugang. Sige, Atty. Roel, magtrabaho ka na. Ito pong ating pag-uusapan ngayon, Republic Act 10175, medyo matagal na rin pong batas ito. Nung pa pong 2012, ito na ipasa, nag-take effect. Pinirmahan po ito noong 2012 at na-publish at ngayon po ay batas na completely umiiral po sa ating bansa. Nakakalupot nga po ito pag-uusapan natin. Recently may mga nangyaring problema involving cyber crime sa bangko. Ang medyo technical po ito, pero pipilitin natin na mapaliwanag ng konti sa ating mga tagapakinig. Yung cyber, ibig sabihin nun, refers to a computer network, the electronic medium in which online communication takes place. Yun yung technical definition nun. Pero para sa atin na mga hindi techie, lay person, ito yung online. Ito yung nakikita natin sa internet. Kaya po pinasa ang batas nito dahil ine-expect na, nangyayari na nga. At ngayong pandemic, kita natin lahat ng transaksyon halos dumaan sa cyber, sa computer network. So, napaka-importante po na maintindihan natin na kapag tayo ay gumawa ng illegal, hindi tamang gawain sa pamamagitan ng internet, ay meron po tayong binaviolate na batas. Ito po yung Cybercrime Prevention Act of 2012. So, babaybayin ko lamang po. Meron pong ilang pin-repair tayo rito. Yung illegal access, kapag tayo'y nakialam sa network na may network hacking. So, may binaviolate tayong batas dyan o provision ng Cybercrime Prevention Act of 2012, meron din pong sinasabing computer-related forgery. Ibig sabihin, ay nameke kayo ng input, meron kayong pinalitan na data sa computer data. Ang purpose po nun ay illegal purposes.
no? Pinalitan ninyo, ginamit ninyo yung identity or firma or ID ng isang nagmamay-ari ng sa computer, no? Meron din po tayo mga computer-related fraud. Marami ngayon, no? Tatawagan kayo, may message kayo, hingan kayo ng ID number, wag po ninyong gagawin yan sapagkat it is part and parcel of cybercrime. No? Meron din pong identity theft tayo na nakikita. No? Papasok din po yan yung pinepeke o ninanakaw yung mga PIN ninyo sa mga ATM ninyo. No? Recently po, merong anunsyo ang Bankers Association of the Philippines na sinasabi, huwag kayong magbibigay ng inyong ano pa mang personal information. No? Mga password ninyo, mga one-time password ninyo, huwag niyo pong i-share yan. Sapagkat sa experience po natin ngayon, sa pandemic, ay nakita natin na talagang ang mundo ay maaaring umikot lamang sa cyber, no? sa computer network. Tayo ngayon, yan ang naging takbo ngayon ng mundo, Atty. Romel, ano? Halos dumadaan online, dumadaan sa cyber, no? Yung WWW na yan, yung World Wide Web, ano? Pag ginamit ng tama, maayos. Pero pag ginamit sa kalokohan at krimen pa nga, ayan, sige, ituloy mo yung paliwanag, Atty. Romel. At ako'y nakikinig, ha? At so, pwede rin misuse of device. Halimbawa, meron tayong authority gumamit ng network na ito. Nag-misuse tayo, ginamit natin sa ibang pamamaraan na hindi lampas sa ating authority. Pasok din tayo sa cybercrime. So, binanggit din dito sa batas na ito, yung napag-usapan natin last episode, yung cyber libel. No? I-apply dito yung RPC pero sa pamamagitan ng cyber or ng internet. So, ang pinaka maganda pong gawin natin, ang tabas ng batas dito, ay mag-iingat tayo. No? Kung ano po yung nangyayari sa kahit hindi sa cyber, pero mas delikado po kasi kapag nasa cyber na or nasa cyberspace or nasa online, no? Sapagkat nagbibigay tayo ng information. Kaya kinakailangan ay maging maingat tayo sa pagbibigay ng ating pagbibigay ng information sa credit card. Maaari ay limited lamang. Meron tayong pang internet lamang na gagamitin na card. No? Huwag nating gagamitin yung ating malalaking credit limit na card. No? Para kung pumasok man tayo sa computer-related fraud, yung identity theft, ay mami-minimize natin yung damage sa atin. At pwede niyo pong gayahin yung attitude po ni Pastor ni Kuya Kaloy. Ikaw. Alam mo, pamangkin, Atty. Romel, pag kami dumating na message sa akin, halimbawa, SMS, ano? O kaya madalas sa SMS, Pag nag-o-offer ng loan, delete ka agad. Ayoko nang utang, Kaya hindi ako mabibigyan. Kita ko pa lang yung salitang loan na delete na kagad. Sige, tuloy mo. Napakalaki pong tulong sa atin ng cyberspace. No? Kung wala po ito, ay imagine na lamang natin kung ano nangyari sa atin ngayong pandemic. So, katulad natin ngayon, nag-show tayo. Hindi tayo, ako'y nasa Batangas, kayo nasa Rizal, si Ma'am Absidi ay nasa Makati. Mahirap, no? Pero because of cyberspace, kaya nga po maganda at napaghandaan ng ating gobyerno noong 2012 pa, naihanda nila ang infrastructure, ang balangkas ng mga batas na ito upang mayroon tayong proteksyon. Lalong-lalo na po ang ating banking system. Nananawagan nga ang ating association ng mga bankers na mag-iingat tayo, no? Na sa pagka mayroon tayong na-detect na cybercrime, i-report agad natin sa ating mga bank at sa ating kapulisan sapagkat ang ating pong PNP ay meron na rin silang cybercrime unit.
handa po nila tayong tulungan dyan. Yan po yung mahalaga dyan. Yan, at ang maganda, Attorney Ruel, no? Ito, laman ng mga dyaryo ito, no? At maging sa mga internet news, ano? Mamaya siguro dugtungan mo, no? Ito ang aking basic understanding. Dagdagan mo ang paliwanag, ano? Abe, yun nga, si Bankers Association of the Philippines President, Mr. Jose Arnulfo Veloso, ano? Aba, talaga po nag-issue siya ng advisory, ano? Para yung mga depositors, ano, may mga accounts sa mga bangko, maging maingat po at maging warning po sa atin, guidance po sa atin, yung mga naipaliwanag kanina ni Attorney Roel, ano? At ang maganda naman, mukhang merong ilang mga nabiktima. Buti na lamang daw, Attorney Roel, sabi ni Bankers Association of the Philippines President Veloso, mabuti na lang daw mukhang may mga ilang nabiktima, no? Mga small account holders lang, mabuti na lang walang nadali na mga malalaki ang accounts, ano? At meron silang nag-launch sila ng Cyber Safe Campaign. At yan naman ang ating pasalamat. At kung sakali daw may nabiktima, handa ang mga bangko, lalo na yung naapektuhang bangko, hindi naman natin may mention ng pangalan, para huwag mag-worry yung mga depositors, sasagutin nila kung ano man ang naging losses nila. Sige, meron pa tayong 1 minuto pa yata. Pero para sa akin po kasi, kahit piso lang yan nawala sa akin, ay siyempre sa ating mga kababayan, kagaya natin, pinaghihirapan natin ng ating kwarta. So kinakailangan po tayo makipagtulungan sa ating mga pamahalaan para maproteksyonan po ang ating pananalapi, ang ating ekonomiya, kasi pagka nagkameron ng, di ba, ng pagbagsak ng tiwala, mahirap yan. So ngayon po naman nakikita natin na in-address nila, at maraming salamat po sa ating mga otoridad, sa ating Bankers Association, ina-address nila. So maganda po. Yan, maganda. At alisto lang po tayo. Nabanggit kanina ni Atty. Roel, ano? Meron po tayong mga departamento ng Philippine National Police ngayon. Ano? Mga teki po ito. Train po sila, ano? Para matrace po at tugisin, hulihin yung mga gumagawa ng ganyan mga cybercrimes. Okay. Mamaya po sa ating pagbabalik ay abangan naman ninyo ang ating segment na Akala at Panukala. Tutok lang po kayo, mga kaagapay. Tapas ng Batas! Mars, nag-aalala na ako sa anak ko. Sobrang tahimik. Naglalaro nga pero parang gusto lang mag-isa. Nag-aalala na nga ako baka may nangyayari na sa kanya. Dumagdag pa itong pagla-lockdown ng ating lugar. Hep, hep, hep! Ano ba, Mars? Alam mo bang kahit naka-lockdown ng mga bata ay nade-develop yung kanilang social interaction skills? Hindi naman kinakailangang makipaghalubilo sila sa mga kaedad nilang bata. Dahil, Mars, nasa atin din ang solusyon, edi tayo na mismo yung makipag-usap, makipaglaro, or makihalubilo sa kanila. Paalala mula sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at kasama pa rin ninyo at kaagapay. Siyempre po ang inyong pastor ni Kuya Kaloy Cao at ating pa rin kaagapay si Attorney Roel Cao Garcia. Narito po tayo ngayon sa segment na Akala at Panukala, no? Kung saan binibigyang linaw natin ang mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. Ano? Ito po yung mga panukalang batas pa lang, kaya open pa po sa discussion ito. No? At sabi nga natin, mapalad po tayo sapagat si Atty. Roel ay dati pong staff member ng Office of the Deputy Secretary for Legislation mismo, ano po, ng Senado.
ng ating Kongreso ng Pilipinas. Ano? At nakatutulong po yung kanyang perspective na yan. Siyempre, may purpose pa lang, Panginoon, ha, Atty. Ruel, kung bakit ka nagtrabaho sa Senado noon, ano? At saka ngayon, nagagamit ka ng Panginoon. Ang ating po tatalakayin ay panukalang batas patungkol po sa SIM Card Registration Act. O sige nga, lecturean mo nga uli kami, pamangkin. Lecturean mo ito. Naalala ko lang po na naman. Ano? Senior citizen. Si Pastor ni, yung instrumental, no? Kung bakit ako nagkamayroon ng napakagandang experience doon sa Senate. No? Nakita ko in action sina Senator Salonga, Senator Teroy Laurel, yan. Senator Neptali Gonzales. Oh, talaga naman. Senator in action, ha? In action yan, ha? Ako po ay kinikilabutan habang kinukwento ko sa inyo sapagkat kapag nagkakameron ng balitaktakan ng mga panahong yon, ay para ka nasa law school. Para kang nakikinig ng lecture sa political law. Para kang nakikinig ng lecture sa civil law pag napakinig niyo si Senator Turing Tolentino. Ako po'y mapalad at napanood ko yung mga yan sapagkat ako noon ay nasa... In person, ha? Actual, Atty. Ruel, ha? Nagtrabaho po ako, nagsimula po ako sa pinakamababa doon na tiga-xerox ng mga bill. Hanggang napapunta ako doon sa harap, sa journal, napapanood namin sila in action. Anyway. Okay, so, in action ka naman ngayon. Sige, talakayin mo ngayon itong SIM Card Registration Act. Ito ay napakaganda. No? Sa nakikita ko noon sa lawmaking, you do not have to reinvent the wheel. Sapagkat ito, na-experience natin, kapag tayo ng ibang bayan, ng ibang bansa, kapag bibili tayo ng SIM, re-register tayo, yung prepaid SIM. So ito pong batas na ito ay napapanahon na talaga sapagkat naabuso rin nga naman kapag hindi registered yung SIM na binili mo. No? Yung halimbawa ay bibili ka lamang ng SIM sa isang tindahan, ngayon binibigyan na ng obligasyon ng public telecommunications entities at yung mga telcos na i-register. No? Ito po ay nakapasa na on second reading sa Senate noong December 13, no? Noong isang araw. Just this week. Just this week. Yes, kahapon, 14. The lower house. House Bill 5793, Senate Bill 2395, ay talaga pong maganda ito. Bakit kanya po? Dahil mapoproteksyonan tayo yung mga nagte-text ng naabuso, pagte-text. Ngayon, obligado na yung mga telcos saka yung mga public telecom entities na yung mga PTE na i-register. Ngayon, tanong natin, anong panukala doon sa mga existing na prepaid? No? Na hindi pa previously registered. Okay. Yes, di-browse ko yung mga batas, yung mga proposed bills. Na paano nga naman gagawin? Yung Senate version, sinasabi niya, meron siyang 30 days to record o pa-register ka. Halimbawa, nag-take effect yung batas na ito at ako'y prepaid ang aking number. So magbibigay sila ng guidelines sa IRR kung paano mo iparirehistro yung iyong telepono. Hindi naman mawawala na ng kasaysayan yung inyong number. No? Hindi po naman ganun yung... Bigla. Sabi kasi, there will be, the final version shall provide sufficient time for registration to prevent mobile users from being unjustly cut off from enjoying mobile services. Dahil nga may requirement ng registration. Hindi kagyat-kagyat. Bigla na lang makakat off. Okay. Malagay ko yung 30 days, very short pa rin yun eh. So, sa Bicameral Conference Committee, yan naman po i-distill pa yung batas na yan. No? Maaaring paglabas ng batas, iba dun sa itsura nung dalawang pumasok eh.
Yung Bicameral Conference Committee, diyan po talaga dinidistil ang mga batas, talagang hinahasa, pinapanday ng ayos. So, wag naman din tayo mag-alala about data privacy pag-rehistro natin. Sapagkat meron naman tayong batas dyan, no? Data Privacy Act. So, protektado po naman. Kung natatakot tayo na i-register natin yung ating mga pangalan, kaya tayo nag-prepaid. Subalit, yan po ay tinitimbang yung gains. No? Yung pong advantage is mas malaki. Kaya po kinakailangan ay ako natutuwa sapagkat nakakahabol na tayo sa ibang bansa. Natatandaan ko sa Korea, nagsubok kami na bumili ng SIM. Hindi maaari na basta-basta lang. No? Mahaba yung proseso para magkameron ka ng SIM doon sa bansang yon ay talaga magre-register ka, bibigay mo ang passport mo and everything. So sa atin kasi ngayon, bibili ka lang kahit sa sari-sari store, makakabili ka ng SIM eh. So ngayon, magkakameron na ng magandang balangkas ang batas. Tabas ng batas dito ay mapoproteksyonan din tayo. Consumer at ang ating mga mamamayan. Na maaari maabuso rin kasi. Naabuso, in fact, talaga naabuso ang mga ganyang walang rehistro. Ako yung natatawa kaninang pinapaliwanag mo, no? Kahit sa tindahan lang, nakakabili lang. Yes, Siyempre, Kuya Mario rin yun, yung aming driver sa family at saka sa school. Ako yung natatawa sandali lang po, Ninong, sabi sa akin, bakit ka? Bibili lang po ako ng SIM, sabi niya ganyan. Saan ka ako? Diyan po sa tindahan sa tapat. So, yun nga, very loose, Attorney Ruel, yung kalagayan natin. At yan ang correct. So, paano ngayon yan? Halimbawa, si Aling Belen, halimbawa, sa tindahan, dati nagbebenta lang ng SIM cards. Paano ngayon? If this proposed bill will finally be enacted into law, so paano ngayon ma-regulate si Aling Belen at saka yung si Kuya Mario na bumibili sa tapat ng tindahan ng SIM? Sige. Regulation po dito, yung mga telcos, sila yung may obligasyon yung yung public telecom entity. Kinakailangan yung mga ilalabas nilang numbers is registered talaga, naka-monitor na. So, I suppose, pagka na-distill na ang batas na ito, ay kinakailangan mo na mag-present ng ID kapag ikaw ay bibili. Kawing-kawing ito, Tingnan nyo. Kakameron na tayo ng national ID system. So, kapag lahat ng Pilipino ay may ID, so kahit makakabili pa rin tayo kay tindahan ni Aling Nena sa kanto. Pero, magpe-present na tayo ng ID ngayon. Sasubmit na yan sa mga dealers nila, distributors nila, meron na listahan. Na mga nandun sa batas, sa dalawang version ng bill, kinakailangan proteksyonan nila yon under the data privacy law. Hindi nila pwedeng ilabas yon sapagkat obligasyon nila ngayon yon na pangalagaan ang inyong privacy ng inyong data na sinubmit sa kanila. Ayan. Maraming salamat, Attorney Ruel. Palagi ko yan dapat susundan pa natin ang mga susunod na mga episodes para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay. Sa ating pong pagbabalik ay abangan naman po ninyo ang Payo de Asunto. Tutok lang dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas, subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago, lahat ay naging bago.
Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Ngayon po ay ating bibigyan ng mas mahabang oras hanggat maaari. Ngayong araw nito ng Sabado, ang ating segment na Payo de Asunto. Abe, nung pong nakaraang episode, talagang pinagsumikapan po ni Atty. Ruel at ni Pastor ni Kuya Kaloy na masagot lahat. May natin ang isa o dalawa pa yata. Lumampas tayo ng konti, nag-overtime po kami. Pasarap yata ang kwentuhan eh. Pero ito po, meron lang po kaming disclaimer at panawagan, paunawa. Siyempre po, tabas po ng batas ang pinag-usapan dito. Pagka po nagtanong kayo, i-apply po namin ang tabas ng batas ayon sa aming pagkaunawa, ayon sa abot ng aming kakayahan, sa biyaya ng Panginoon Diyos. Pagka po ako man doon sa inaasahan yung sagot, salamat. Kaya lang baka may mga pagkakataon na yung tabas po ng batas, as we understand it and as we explain it, baka hindi po katanggap-tanggap sa inyo, baka nakakasakit pa ng damdamin ninyo. Pasensya na po kayo, patawarin niyo po kami kasi po yun ang tabas ng batas. At sige po, magtatrabaho na po kami sa ating Payo de Asunto. Atty. Ruel, pwede po bang makuha ang SSS ng anak ko ng ama niya na namayapa na? Kaso po, wala po siyang hawak na papel. Ang may hawak po ng mga papel ay yung pong kinasama niya. Noong nabubuhay pa, meron siyang kinasama. Pero sabi nitong dumudulog sa akin, ako po at ang mami ko ang beneficiary. Sige, Atty. Ruel. Tama po yun. Ang tabas po ng batas sa SSS law, ang primary beneficiary po ng namatay, kung yun ang pagkakaintindi natin dito. Yes, tama. Namayapa yung ama eh. Kaya lang may kinasama. May kinasama nung buhay pa. Oo. Ibig sabihin, yung kinakasama, siguro hindi siya yung legitimate spouse. So, ang primary beneficiary, ang dependent, ay ang spouse until magpakasal muli o nag-remarry. Tsaka yung dependent, legitimate, adopted, legally adopted, legitimated children who are below 21 years old, not gainfully employed. So, ibig sabihin, magpupunta po kayo sa SSS, mag-fill up kayo doon ng application form at dalhin ninyo yung inyong marriage contract, yung inyong birth certificate na galing sa ating statistics office at you have the right, every right to claim. Kayo po ang rightful beneficiaries po ng namatay. So kahit po wala sa inyo yung mga dokumento, meron naman pong dokumento doon naka-record po yan sa SSS. Hindi po kayo pababayaan ng mga taga-ron. Basta pakita ninyo na kayo po yung rightful beneficiary. Ayun, maganda po yung paliwanag ni Atty. Ruel. Huwag po kayong mag-alala na kahit hawak nung kinasama niya, yung namayapaan yung ama. Bali wala po yun eh. Hindi naman siya yung qualified na beneficiary. Kahit hawak-hawak niya po yan. Kahit ikandado pa niya yan, kahit ikahadeyero pa niya yan. Hindi naman po niya magagamit yun. Meron naman pong paraan para po makadulog kayo sa SSS. Katulad mong sabi ni Atty. Ruel,
Attorney Ruel, ito, maigsi, pero siguro magandang masagot din ito. Dalawa po ang SSS number ko. Paano kaya nangyari dito? Paano po ba pwede kong gawin? Ayan. Kahit sa anong bagay na dalawa, ipapakancel mo lang yung isa. No? Punta po kayo sa pinakamalapit na opisina ng SSS, magdala kayo ng inyong birth certificate, dala kayo ng valid primary ID. Nakalagay po yung inyong full name, sa inyong birthday. Tapos po ay mag-fill up po kayo. May tawag sila doon, yung verification form. Ano po? Tapos, ang lalagay nyo doon is for the cancellation of the other dalawa. Cancellation doon sa isa. No? Usually, nakikita ko dito sa SSS sa amin, mahabang pila eh. Ewan ko ngayong pandemic. So, ay baka mayroon silang tingnan nyo sa website. Meron silang online queue doon. Pumila kayo. Tapos, huwag nyo kakalimutan. Pag na-cancel na, submit nyo doon sa, kung nagtatrabaho kayo, submit nyo doon sa employer yung bagong o yung natirang number ninyo. Okay? So, basically, pa-cancel nyo lang po yung isa. May procedure po dyan. For SSS number cancellation, ayun lamang pong tatlo. Birth certificate, ID, at yung verification form na pipila pa ninyo. Ayan, opo. At maging lang po kayo, maging honest lang po kayo sa pagko-correct na ito na gagawin nyo. Naalala ko, Atty. Ruel, pero akong tinulungan, OFW, nung pinupuntahan niyang mga host country, mga yung, halimbawa, sa Hong Kong, ang ginamit niyang pangalan at saka sa pasaporte, iba. Ngayon, may pagkakataon siya, parang sinasama yata siya nung nag-iamon niya sa Amerika. Kailangan niya ngayon makakuha ng visa sa Amerika. Pumunta sa amin. Ano daw po ang gagawin? Ganun po, maging frank and honest lang po kayo. Sabihin niyo lang sa DFA kako, nakakuha kayo ng panibagong passport. Na ito talaga, at nagkamali po kayo noon, napatawarin na kayo, ako po kayo papayagan. Padalangin po natin. Ito ginawa. Nasa Amerika na kayo. Ang ganda ng payo mo na yun. Dalawa, pa-cancel mo lang yung isa. Ang pagawa. Pero yun, yung ginawa niya. Yung authentic ang gamitin po niya. Okay. Blessed program po sa Tabas ng Batas. Tanong ko lang po, namayapa na po ang tatay namin noong 1996. Ngayon po, nalaman namin may malaking lupa siya na naiwan. Wala kaming hawak na dokumento pero siya po yung nakalagay na pangalan sa title. Ano po ang habol namin? Sige, Atty. Ruel, medyo related dito. Talagang sila yung heirs, di ba? Kung nagparty-party na noon at sinasabi naman sa extrajudicial settlement, di ba? Meron dong provision na sinasabi, pagka may nakita ulit na property, ay gagawa ulit ng settlement. Kasi anong purpose noon? Para magbayad kayo ng estate tax. Tama po ngayon, meron ngayong amnesty. Ngayon, kung wala kayong dokumento, mag-due diligence po kayo. Punta kayo sa inyong LGU, sa assessor's office, punta kayo sa RD, i-verify ninyo kung talaga nga na tingnan ninyo na sa ama nyo talaga nakapangalan yun. Kung sa ama nyo talaga yun, mahabol kayo. No? Dahil sa inyo yun. You are the heirs of the namatay. Okay. Yung decedent. Okay. Good morning po mga attorneys. Saan po pwedeng lumapit na ahensya? Kami ay may-ari ng apartment para matulungan yung tenant na hindi nakakaupa sa bahay. Almost 4 months na. At kami po ang nagpapaluwal pa ng kuryente at tubig. Ang ganda naman ng puso nitong dumudulog sa atin na to, Atty. Ruel. Siya may-ari ng apartment, hindi nakakabayad yung kanyang tenant, pinagpapaluwalan pa ang tubig at kuryente. Ang tanong lang niya, ano daw ang dapat gawin? Anong ahensya ang lapitan? Sige, Atty. Ruel. Pinuhin niyo yun, hanggang sa dulo. Ang naisip ko, off the bat, punta kayo sa inyong LGU. No? Baka meron silang socialized housing program. Pwede niyo silang i-recommenda doon. Pwede rin sa isang episode natin, diniscuss natin yung Department of Housing. No? Pwede nyo silang i-recommenda kung paano meron mga programang ganon. No?
Dahil medyo 4 na buwan na, no? Kayo pa nagbabayad ng kuryente. Ay pagpalain kayo ng Diyos. No? Dahil nung nakaraan, diniscuss natin yung para wag paalisin eh. No? Yung batas na diniscuss natin. Ay, ngayon, iba ito. No? So yun po, punta muna kayo sa barangay, sa LGU, Department of Housing. Baka po makakatulong sila doon. At kung maganda naman po ang ugali at karakter, talaga lang hindi lang makabayad, ihanap nyo po kung may kaibigan kayong pwedeng employer. Ano? Pasok nyo sa trabaho at magkaroon ng regular trabaho. At makabayad po sa inyo. Na pwedeng puntahan yun. No? Pumunta po kayo sa PESO. Yung sa Public Employment Service Office. Baka pasok sa trabaho ron. Ano po? Okay. Sumunod na dulog, nakabili ng lote yung hipag ko na namayapa na po at hindi nakagawa ng deed of sale. Mayroon siyang 2 anak. Gusto ng panganay ay sa kanya ipangalan ng lote. Pwede po ba makapaghabol yung bunsong kapatid? Ito, madalas mong na-discuss ito at natin. Sige, isang mabilis lang na parang reminder lang sa ating... Pwede po. Sapagkat ang share po ng mga heirs ay pantay-pantay lang. No? Lalong-lalo na kung talagang full blood. No? Share and share alike, ika nga. So, kung may papangalan man doon sa panganay, ay dapat may compensation yung kapatid na bunso. Kung hindi siya napayag na ipangalan doon, ang i-waive niya, ay dapat siya ibabayaran sa value ng kanyang share. Unless meron silang usapan. Pero kung wala po, share and share alike. Ibig sabihin, pare-pareho po ang karapatan nila doon. Okay, ito ang dulog sa atin. Ask ko lang po mga attorneys, may parusa po ba ang abandonment ng matanda? Sige, Attorney Ruel. Nakalungkot ito no? Matanda, sa mga minors, laging meron tayo nakikita no? Pero pinakamalapit na pwede natin gamitin dito. Natatandaan ko po, mayroong final na proposed Senate bill dito filial responsibility na paparusahan yung mga anak na mag-a-abandon ng kanilang mga magulang. Violation din ito ng human rights. Pero ang dami natin nakikita matatanda na ina-abandon. Pinakamalapit na kung specific per se na ganun, wala pa tayong batas. Kaya pinag-uusapan yan Gusto magkameron tayo ng batas dyan. Pero pwede mong gamitin ng revised penal code dito yung maltreatment. No? Maltreatment. Parusa dyan, mababa lang. No? 30 araw at may multa na 5,000. Pero kung tatanungin mo, may parusa, meron. Gamitin natin yung Article 266 ng Revised Penal Code, maltreatment. No? Kapag di ba maltrato mo yung pag iniwanan mo lang, maliwanag na pag-maltrato yun. Kung matanda, walang kayang ipagtanggol ng sarili, walang hanap buhay, walang kakainin, maltreatment yun. At sa tabas naman po, yan po ang tabas ng batas, ayon sa paliwanag ng Tony Ruel. Pero sa tabas naman po ng salita ng Diyos, abay maliwanag po yan, ang sabi ng salita ng Diyos, Ephesians chapter 6, beginning verse 1, yung mga succeeding verses. Ang sabi po dyan, honor your father and your mother, for this is the first commandment with a promise. At ang pangako ng Panginoon, yung kumakalinga, nagmamahal, ino-honor ang kanilang mga magulang, pinagpapala po ng Panginoon at pinahahaba ang mga buhay. So yan po, magkaugnay po, tabas ng batas at tabas ng salita ng Diyos. Sumunod, ano po ang dapat kong gawin kapag nawala ang original title? Di na po namin mahanap ang lot title. Thanks po. Well, medyo madalas ito. Yung wala ang magtitulo. Sige, kahit mabilis lang, reminder lang at advisory sa ating mga kababayan. Siguraduhin ninyo na nawala. Wala sa third person. Kung gagawa kayo, siyempre, manunumpa kayo. Affidavit kayo, affidavit of loss. Tapos, based on that, magpipetition kayo for reissuance of a copy of your title. Ayan. Po yun. Hindi po pwede hindi. Dadap po kayo sa court proceedings.
Ayan. At yun po ang tabas na matas. At ito naman po, tagubilin po sa inyo kapag titulo po. Kumbaga parang ginto po yan. Yung titulo po na yan, kaya yung pong iba yung maraming mga titulo, Atty. Roel, talagang umuupa po ng safety deposit box sa mga bangko, yung ba naman kinakahadero kasi napakahalaga po niyan, mabusisi po pagka nawala at yung mga proceedings pa na pagdadaanan. Kaya ingatan po ninyo. Kaya maliit na ari-arian na lupa, kaya malaki o marami, ingatan po ninyo para pong ginto ang mga titulo na. Kaya po parang diploma yan eh. Di po ba parang diploma yung hugis niyan eh. Yung forma po niyan talagang importante. Ito po ang sumunod na vlog. Ask ko lang po, if valid ba ang isang deed of sale na walang nakalagay na ID ng seller at ng buyer at saka wala pong technical description ng lupa na ibinebenta. Salamat po and God bless mga attorneys. Sige, practical lang ito. Practical advisory ang ibibigay natin dito. Sige, Atty. Roel. Opo. Sa tabas ng batas dito, kapag ang pinag-uusapan ng bentahan ay real property, kinakailangan po yan ay na written instrument, public instrument. Ibig sabihin, notaryado. Pero kapag po kasi ang kontrata kahit verbal, pwede po yan between the two parties, pwede yan. Kasi tinuro lang, alin na lupa mo, yun. Bilhin ko na. Sige, bilhin mo. Pero para po maging binding yan sa whole world, third person, dapat merong technical description. Pero between doon sa dalawa nagbentahan at tinuro, pero pwede niyang i-compel or sabihin, sige, i-reduce into writing natin. Kinakailangan kasi po, pag real property pinag-uusapan, nasa public instrument po yan. Notarized po dapat. Okay, at tungkol naman po doon sa sabi nyo, walang nakalagay na ID ng seller at saka ng buyer, Aba, kapag po maingat ang abogado, na meron siyang notarial commission, kapag po ninotaryo niya ang isang deed of absolute sale, halimbawa, nire-require po na magbigay ng ID, Dati po, sedula lang kailangan taling kumuha ng sedula ng panahon yun, Atty. Roel, Nung bata ka pa. At kaming mga naunang naging mga abogado sedula lang kailangan dali kumuha ng sedula. Naghigpit po ang Korte Suprema. Marami po mga abogado. Kaya kami po ni pamangking ko maingat kami dyan. Meron po natanggalan ng lisensya na mag-practice bilang abogado. Dahil po, yun nga, hindi maingat yung true and exact identity ng contracting parties, hindi po yung establisado at parang hindi tama yung identity. Para po bahagi ng pag-ingat ng abogado po, dapat nga po personal appearance kasi nakalagay sa acknowledgement, sabi ng abogado sa bandang huli, before me, a notary public for an Taytay Rizal on this date, personally appeared. Yan po. Para maingat pa, mapatunayang nag-appear, meron pong ID yan. Okay. So ingat po, ingat lang. Ingat ng contracting parties, ingat ng abogado. Yan. Okay. Sumunod na tanong, Atty. Roel. Good AM po mga attorneys. Ako po ay nakabili ng lupa, may nakatayo ng apartment, up and down po yon. But tax declaration lang po meron ang may-ari. Paano po ba ang magiging proseso para magkatitulo? Yan. By the way, si Atty. Roel po ay isang, bukod sa practicing lawyer, isa po siyang licensed real estate broker. Kaya maganda po mapakinggan natin yung kanyang mga paliwanag tungkol dito. Sige, Atty. Roel. Una po muna, kung magpapatitulo kayo, ilipat nyo muna yung tax declaration sa inyo. Kailangan magpresenta kayo sa assessor's office ninyo sa inyong lugar ng deed of absolute sale. Kinakailangan nakita na nagbayad kayo sa BIR, meron kayong CAR, yung authority to register, meron kayong tax clearance, meron kayong tax
declaration na luma, saka meron kayong mga resibo ng inyong tax, no? Tax receipt. Tapos po, pag meron na kayong nailipat nyo na sa inyo, meron na kayong tax declaration sa inyo, magpapatitulo na po kayo, no? Dalawa yan. Judicial at administrative, no? Sa judicial po, magpipetition kayo sa korte. Pipresenta rin nyo doon ang inyong tax declaration na bago at kinakailangan po meron kayong approved plan. No po, papagawa po kayo niyan sa DNR ng approved plan ninyo. Okay, mukhang makaka-boundary tayo sa oras sa Attorney Roel. Ito ang tanong, pwede po bang paradahan ng kotse yung lupa sa subdivision namin na bakante? Naku, nangyayari po yan sa mga subdivision. Kung minsan nasa abroad yung may-ari ng bakanting lupa, no? Sa subdivision. Wala pa po ang may-ari nito pero ginagamit na paradahan at yung iba po nagtayo pa ng sampayan. Salamat po. Yung iba nga, Attorney Roel, sinasamantala. Yung paradahan ginawa na talagang parking area. Pinasisimento pa. Hindi naman kanila. Walang permission. Sige. Bigyan ka nilang paliwanag dito. Ganito po na subdivision, ang nakakaalam po nito, di ba, na-discuss natin yan previously, yung Homeowners Association. Yes. Meron po kayo dyan na laye. Meron kayong rules. So, doon po kayo titingin. Meron kung ano nandun sa inyong bylaws doon, sa inyong rules. Kapag ka sinasabi doon na hindi pwede, di magreklamo kayo sa kanila. Kapag ka sinasabi doon na pwede, ay tatanungin nyo kung for whose benefit. Kung yan ay para sa Homeowners Association, di lahat po dapat ay nakikinabang dyan. So, in short answer is pwede kung pinapayagan ng Homeowners Association. Hindi siguro pwede kung walang sinasabi na pwede. Kaya doon kayo pumunta sa kanila at pagbawalan kung kinakailangan. At kung pwede naman, tingnan ninyo kung sino ang nakikinabang dyan. Dapat kung yan ay homeowners, space na yan ay wala pa nagmamay-ari o kung mayroong may-ari ay wala lang doon, ay hindi tama yun. Squat doon sa kanyang property. Ayan, tama. Swak na swak yung sagot mo, Attorney Roel, kasi dito sa Taytay Rizal, sa aming subdivision na Monte Vista Heights subdivision sa Barangay Dolores, Taytay Rizal, binabati nga pala natin at taga-subaybay din natin ang aming presidente ng Monte Vista Heights Homeowners Association, President Emil Duaso, ay binabati po natin, happy and blessed listening, watching sa inyo. Veteran, retired seaman, seaman, Ang ginawa nila, nagpasa sila ng advisory. Kasi marami nagreklamo sa mga homeowners, Sabi nila, kung meron bakante, kung gusto nyo pong gamitin, kasi kulang ng parking slots sa komisyon, yung lupa ay maliit, humingi po kayo ng written consent ng may-ari. Yan ang kanilang tagubilin. Safe na safe po ang lahat dyan pagka ganyan ang ginawa. Sige, at yun, wisdom ng Board of Directors ng aming Homeowners Association officer. Okay, kung hindi nyo po napakinggan ang buo ang kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo po itong mapakinggan muli. Balikan ito sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung hindi naman po nasagot ang yung pinadalang katanungan, abangan nyo po ito sa mga susunod na episodes, susunod na mga Sabado. Sige po, tayo po ngayon dumako sa ating prayer time. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang Banal, maraming salamat po. Muli po ay kami po ay inantabayanan ninyo, Panginoon, ginabayan ninyo sa pagtugon sa mga katanungang legal na kinakailangan pong bigyan ng kasagutang legal ayon sa tabas ng batas. Salamat po sa wisdom na pinagkatiwala nyo po. You have gifted Attorney Roel with this gift from your Holy Spirit. At salamat din po sa pagkatiwala ninyo ng ganito ring gift sa inyong lingkod. At aming Diyos, salamat po sa mga nabiyayaan
ninyo sa pamagitan ng aming programang Tabas ng Batas. Sa kapangyarihan ng Banal mong Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa ating programang Tabas ng Batas. Salamat sa mga tumutok sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at gayon din sa channel 185 sa Great Commission Television, GCTV. At sa tulong po ni Ma'am Absidy Ferrer, ang ating production and technical staff members, JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at ang ating RTV team na sina Avi Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan, at Aileen Valdez, at mga kasama sa Bukawi Transmitter Site. Kami po ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Pastor ni Kuya Kaloy Cao, at nagpapasalamat tayo kay Attorney Roel Cao Garcia sa kanyang pag-agapay sa ating programa. Nag-aanyaya po kami muli na kayo'y makinig sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras. At laging tandaan, kung uunawain at susundin, Attorney Roel, kakampi mo ang batas. Batas! Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@info@dzas.febc.ph.